kapal na ang black bag mga kaagre. Grabe black bag. Ayan o, kapal ng black bag. Yan po yung mga black bag sa basta nag full moon. Good morning mga kaagre. Ito yung full moon. Nag full moon noong 27. Ito mga kaagre yan. Nag full moon noong November 27 sa oras namang 5:16 PM. Yan yung nag-umpisa rin yung mga naglipana yung mga black bag sa mga street light dyan, sa tulay at sa palayan. Sigurado yan. Tapos yan yung talagang cycle ng black bag basta sa katapusan last week mayroon sila. Tingnan natin sa December kung kailan yung full moon. December, ito yung month ng December. Tignan natin. Ito yung full moon. O, 27 din. Sa 27 din, magpo-full moon din sa oras ng 8:33. Kaya nandyan na naman yung sa gabi, nandyan na naman yung black bag. Kaya pinapayo ko sa inyo mga ka-agri, tipids, mga ka-farmers, ka-manlalon, ka-magsasaka na pakimonitor nyo yung mga sakahan ninyo, hindi lang sa punlaan, sa buong sakahan. Kasi kayang sirain ng black bag mula bata yung palay hanggang pag-uuhay. I-monitor nyo. Ito na yung napakalaking challenge sa atin, lalo sa mga nagagamit talaga tayo ng pamatay black bag. Kung hindi natin gagamitan yan, ay baka wala tayong aanihin mga kagri, malulugi tayo. Ito rin yung napakalaking challenge sa mga gumagamit ngayon ng organic, parang sa atin na may kumbenta na organic, yung mga foliar na may mga insect repellent gaya ng neem tree oil or neem tree extract. Ay kung kaya ba ng mga yan, anong organic yung makakaya. Meron yan na re-research natin sa Google na meron yung formula na yon na organic na pwedeng pumatay sa black bag, yung magkakaroon siya ng amag sa katawan niya. Yun yung papatay sa kanya, hindi makagalaw at mapaparalyze. Kaso saan tayo, medyo mahal at mahirapan tayong mag-produce nun mga ka-agri. Unlike sa mga ginagamit natin, nandyan lang sa mga bakuran natin na nakikita o sa mga gubat. Okay, at ito, dahil pinakita ko sa inyo, naisipan ko na baka sakaling i-video natin yung nasa tulay at picture natin at idodokumento na natin kung paano yung pag-damage ng black bag ipakita natin sa ating palayan ngayon. Yun yung naisip ko, pasyalan natin yung palayan at punta na tayo doon, babalik tayo sa farm. Okay, sharing is caring. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, AgriTipid PH. Paki-subscribe nyo na rin kung gusto ninyo. Kung ayaw nyo naman, walang problema. Kung gusto nyo i-share, share nyo na rin kung sa inyong mga kaibigan. Makagri, para makapulot ng ibang tips at ideas paano pagandahin yung sakahan at paano i-increase yung ani, paano alagaan. Okay? Sa theoretical, actual na pagpaparming natin mga ka-agritipids. Okay? At kung gusto nyo, i-follow nyo yung Facebook account natin, April Banalusuge, para may add ko kayo sa group chat. Para mas mabilis nyo na naman makuha yung iba't ibang diskarte ng ating mga magagaling na mga ka-farmers doon na marami na ring experience. Tulong-tulong, sama-sama itaas ang ani at kita. Maraming salamat. Mapa inorganic man yan, chemicals na pamamaraan, mapa organic, combine organic at chemicals na pamamaraan, ay meron po tayo dyan protocol. Meron din po tayong ililalabas na protocol na pure organic sa mga low budget, at yung mga enough budget naman, may sapat na kakayahan gastusan, ay talagang mas mataas yung anin ninyo. Dahil sabi nga nila, pag nagkapital ka ng maliit, maliit din yung kikitain mo. Pag nagkapital ka ng malaki, malaki rin yung kikitain mo. Basta samahan ng sipag tiyaga. Pag may at least mayroon tayong makukuha pa rin, pa isa-isa. Karamihan dyan dined heart na. Pansin nyo? Yan, dead heart na yung iba dyan. Tapos kahit patutukan natin ng organic yan at insecticide, kasi nga nag-insecticide tayo,
hindi kinaya. Yan yung mangyayari. Kaya sinasabi ko sa inyo, mula sa punlaan na, i-monitor nyo na yung inyong palayan, sakahan, mula sa punlaan at vegetative stage. Kung transplant, tingnan nyo kung walang tubig, ayan o, kung walang tubig yung inyong sakahan, ay magtatago sila sa baba, sa pinaka base, tapos sa bitak-bitak. Ayan, yan yung kadalasan nangyayari. Tignan nyo, yung movement dito kasi madali lang. Ngayong araw ay November 28, 2023 at full moon, daming black bag. Kaya tignan nyo yung mga punlaan ninyo, mga katatanim na palay. At tignan nyo, i-monitor nyo mabuti dahil napakarami ngayon black bag dito sa Isabela basta lumabas yung full moon. Yan yung cycle na ng mga yan, every last week ng month ay yan na yun yung kalaban natin, mas masahol pa manira kaysa yung green leaf hopper. Once na sinipsip niya yung puno ng palay ay mababansot yan at magkakasakit. Nagkakaroon din yan ng dead heart, kaya niyang patayin, parang na stem borer. Dahil yung movement niyan ay taas baba lang siya. Masyadong mabagal at masyado silang marami. Yung kadalasan nangyayari, tignan nyo. Yung movement dito kasi madali lang huliin. Yan. Hindi siya lilipad pag may liwanag na. Sa gabi yan na umaatake. Pag hapon na, mag-start yan sa hapon. Aakyat mga alas 5. Aakyat na ganyan. Kaya pinapaalalahan ko kayo na paki-monitor, sipagan sa ating mga farmers, sipagan ninyo na i-monitor yung palayan ninyo. Huwag nyong gawin yung dati nyong gawain pa rin na conventional farming. Pumunta kayo, traditional, pumunta kayo sa palayan na tapos nag-abono, nag-spray at hindi man lang makapagtabas sa pilapil ay tapos na. Monitoring, sabi ko nga sa inyo, yung pagpaparming ay continuous learning process. Kailangan mapagmatsyag kayo, ikutan nyo yung inyong palayan. Okay, ayan, maraming ipa, ayan. Naswerte na ako makakuha dito, tinatansya natin yung nasira ng black bag, itong isang pinitak na to. Maswerte na ako makakuha tayo dito ng 4 na kaban. Ganyan karami yung dinamage dito. Okay, sharing is caring. Masaya akong binabahagi sa inyo yung ating kaalaman sa pagpaparming. Tignan nyo, mas grabe. Sinabi ko nga sa inyo, mas grabe pa sa natungro. Time check, 8:30 na, sakto. Yan, tara na, iikot tayo para makita nyo yung ikukuha natin. I-review ko sa inyo yung sinira ng black bag. Hindi natin itatago dito sa ating palayan na talagang nasiraan din tayo ng black bag. Dahil nga yan, expected yan, mag-isa lang tayo nagpalusot, marami yan. Alam na natin yan na magiging ganyan yan. Maraming peste, lahat ng klase ng peste sisira sa ating palayan. Hindi lang mga peste sa palayan, ibon, daga, at mayroon pang pato, manok, mayroon pang tumira doon sa harap, kambing ng mga kung dyan, ang daming pumunta kahapon dyan, sinatsat yung nandun. Kung may time tayo, ipapakita ko sa inyo. Kinain, pati palay ay kinakain ng kambing. Okay, tara, pause muna natin at pupunta tayo doon banda yung na black bag para makita nyo kung ano yung mga tinatansya ko. Mayroong 1 o 2 pinitak na nasira dito sa ating palayan ng rice black bag. Ganun siya kalakas sumira. Okay, tara doon, pause muna natin. Yan rin pala mga kagri, kung may shaded area kayo kasi late na nating pinutol yung mga puno dito. Ayan, nag-clearing tayo, hindi pa natin natapos yung nara. Ganito yung mangyayari sa shaded area, puntahan ng peste pa rin at madaling hahapay siya. Lalo't mayroon tayong kanal dito, kanal dyan sa gilid, pigiri yan mga kagri, mataas yung ammonia. Okay, pause muna, tara doon. Okay, mamaya na tayo pupunta dyan sa nakahiwalay. Dito muna tayo. Puntahan natin yung na-damage doon, na nabansot. Yung sinasabi ko palaging nababansot. Yan, makita nyo, yan yung kanal. Punong-puno pa rin ng tubig yan. Ayan yung pigiri natin. Pansin nyo. Ayan. Ang palay natin. Ito yung RC 512 inbreed. Tignan nyo yung uhay niya. Kung buti nga sumikat na yung araw,
Mga 1 week yan mahigit na walang sikat ng araw. Kaya tignan natin kung kaya pa rin. Expected natin may mga nakasingit na dyan na ipa, yung hindi na magkakalaman dahil pangit yung panahon. Ito, papakita ko sa inyo yung na-damage ng rice black bag. Lalo't ito ay hybrid. Hybrid dito, mas maraming damage dito. Sa hybrid natin, kalahating hektarya hanggang doon. Mula doon sa harap. Ito inbreed na sa kabila. Yan, mapapansin nyo na dito. Tara sa grabe. Ito yung mga na rice black bag, stunted siya. Pansin nyo? Ayan, marami dito. Compare dito sa inbreed natin, konti dito. Dito ang marami talaga. Ayan, kahit patutukan ko ng organic yan, pansin nyo yung lumabas. Kung may sakit na may virus na ganyan na siya. Hindi na siya nagkakalaman. Ayan. Tignan nyo. Hanap tayo dito kasi pulmon, mayroon yan, black bag na naman, oh. Tignan nyo. Ayun, oh. Saan na nakita ko? Ayan. Kasi nga basta nagpulmon, teka, nahulog. Hahanap tayo ulit. Meron sila dito, lalo pag hapon, kung pinatubigan natin ito, aangat sila. Yan yung damage ng black bag. Halos itong isang buong pinitak natin to, at least maliit naman ito kasi liit lang dito sa kuan, walang 1,000 square meter ito. Sira na ito ng black bag. At least meron tayong makukuha pa rin pa isa-isa. Karamihan dyan dead heart na, pansin nyo. Yan, dead heart na yung iba dyan. Tapos kahit patutukan natin ng organic yan at insecticide, kasi nga nag-insecticide tayo, hindi kinaya. Yan yung mangyayari. Kaya sinasabi ko sa inyo, mula sa punlaan na, i-monitor nyo na yung inyong palayan, sakahan, mula sa punlaan at vegetative stage. Kung transplant, tingnan nyo kung walang tubig. Ayan, oh. Kung walang tubig yung inyong sakahan, ay magtatago sila sa baba, sa pinaka base, tapos sa bitak-bitak. Ayan, yan yung kadalasan nangyayari. Tignan nyo, yung movement dito kasi madali lang huliin. Yan, hindi siya lilipad pag may liwanag na. Sa gabi yan na umaatake. Pag hapon na, mag-start yan sa hapon, aakyat mga alas 5, aakyat na ganyan. Kaya pinapaalalahan ko kayo na paki-monitor, sipagan sa ating mga farmers, sipagan ninyo na i-monitor yung palayan ninyo. Huwag nyong gawin yung dati nyong gawain pa rin na conventional farming. Pumunta kayo, traditional, pumunta kayo sa palayan na tapos nag-abono, nag-spray, at hindi man lang makapagtabas sa pilapil, ay tapos na. Monitoring, sabi ko nga sa inyo, yung pagpaparming ay continuous learning process. Kailangan mapagmatsyag kayo, ikutan nyo yung inyong palayan. Okay, ayan, maraming ipa. Ayan, maswerte na ako makakuha dito. Tinatansya natin yung nasira ng black bag, itong isang pinitak na to. Maswerte na ako makakuha tayo dito ng 4 na kaban. Ganyan karami yung dinamage dito. Okay, sharing is caring. Masaya akong binabahagi sa inyo yung ating kaalaman sa pagpaparming. Tignan nyo, mas grabe. Sinabi ko nga sa inyo, mas grabe pa sa natungro. Ganyan na ganyan din yung natungro ng green leaf hopper, berding musong kabayo. Pero ito, mas matindi kasi kaya niyang i-dead heart. Ayan, uubusin niya yung puno. Ayan, ayan, ganyan, hindi, wala nang maisusuwi yung palay. Okay, masaya akong ibinabahagi sa inyo yung ating kaalaman, theoretical man yan at actual experience sa pagpaparming. Mga ka-agri, huwag mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, Agritipid PH, at i-upload natin ito para madagdagan na naman yung inyong kaalaman sa pagpapalay. Gaya dito sa mapanirang black bag na to. Ito, nandyan na sila, oh, tignan nyo, ang dami. At least ito, matigas na yung palay natin. 1 week na lang ito, papaanin na natin ito sa mga first week ng December. Late na rin yan, hindi na tayo mag-insecticide dyan. Ang ginamit nating insecticide dito, i-reveal natin yung gold insecticide ng CB Andrews. US ata yung yun, import sa US, ni import ng Pilipinas sa US.
Yung US made yung insecticide na yun para talaga sa black bug yun at rice bug. Pag kumuha kayo ng pang-spray, yung talagang target pest niya, yung black bug, para talagang malaglag agad siya. Pag na-sprayhan ay malalaglag. Huwag kayong bumili ng ang daming kombinasyon na mahina naman yung active ingredients para sa rice black bug. Ayan, tingnan nyo, wala tayong aanihin dito banda. Ganyan dumamage yung black bug. Okay, maraming salamat. Sharing is caring. Ayan, puntahan nyo rin yung Facebook account natin, April Banalsuge, para may add ko kayo. Ulitin ko, may add ko kayo sa group chat ng Agritipid PH. Okay, unlike dito sa katabi niya, tignan nyo yung diferensya, dayami na yan. Pag pinabayaan yan, wala kayong aanihin, lalo sa vegetative stage pa lang ay walang aanihin. Ito, natamaan ng ganito ito dahil wala tayong maipatubig noon, walang tubig irrigation. Kaya kahit spray tayo ng spray, tapos pumupunta lang sila sa ganyan sa bitak, ay aakyat yan ng gabi, sisipsipin yung puno, magkakaroon na yun ng virus din yan mga agri. Yung nakita kong kanyan sa actual na pagmonitor natin, actual na pagsasaka dito, yung nakita nating damage niyan, dito muna tayo sa silong, ay talagang babansutin. Tignan nyo, hindi na lumaki yung palay dito kahit talagang pinapatutukan ko ito ng foliar spraying na organic. At noong sa insecticide din pinapatutukan ko ito, talagang may sakit na. Ganyan rin yung natungro na damage ng green leaf hopper. Pero sa pag monitor natin, pagsasaka natin, ngayon lang tayo na ganito, mas masahol ito sa green leaf hopper. Ito yung pinakamapanirang insekto dahil nga napakarami nila mga ka-agri. Okay, sharing is caring. Let's go, tara na doon sa nakahiwalay at pakuan na rin tayo, iikot lang tayo doon, i-post muna natin. Tapos tara sa nakahiwalay para i-evaluate natin kung kailan tayo magpapaani. Yung iba dyan green ay hybrid dyan na sumingit. Yung tinanim natin dito noon ay bio-rice at may sumibol pa rin dyan dahil nga hindi tayo nagpabulong. 5 days land preparation ay nakapagsabog tanim na tayo dahil hindi natin pwedeng sirain yung scheduling natin na ibuhol sa transplant natin January 3, 2024. Hindi natin pwedeng sirain yon, dapat mahabol natin. Kung nagpabulok pa tayo, masisira yung schedule natin para sa dry season dahil yung dry season yung pinakamalakas na ani natin, yung target yield natin na 300. Yan, hanggang dito may damage ng black bug. Okay, maswerte na tayo dito. Okay lang, hindi na naman natin hinahangad yung malakas na ani. Yung hinahangad lang natin dito sa 14,000 square meter, maka 100 kaban or 70, sabihin na lang natin 70, ay malaki na yung kita natin dito dahil nga ang taas ng presyo. 25 to 24 pesos yung presyo ng palay ngayon mga ka-agri. Tapos sa iba ay 27 to 29 na yung sariwa. Okay, sa presyong ganon, walang malulugi dahil yung ginastos natin dito, total gastos lang natin dito na pinalabas na pera ay 30,000. Ganun lang, kaya malaki pa rin yung kikitahin natin. Okay, abangan nyo na lang kung ilan yung aanihin natin dito. Ang ganda ito, i-reveal ko rin. Pakita ko sa inyo yung mga sumingit. Ayan. Ito kadalasan sa dayami, yung hindi nabulok, lumutang kasi nga diretso yung may bagyo, tapos diretso yung umulan din ng 1 week, may lumutang na dayami. Ito yung mga yun. Ayan. Yung RC bio-rice 650 ito. Tignan nyo, green pa lang. Ito yung baka hindi na kwanto, hanggang dito lang yung may hinog to kalahati. Yun yung mga sumingit. Tapos dito naman sa kabila, SL 19H. Ang maganda dito ay talagang itong SL 19H. Tignan nyo, hanggang batok ay kaya niyang magkalaman. Ayan, mayroon ito nakikita ko mga 5% na naihalo dito. SL 19H, ayan oh, ang haba, ang lalaki. Nagkakalaman hanggang batok yung second generation ng SL 19H. Maka-agree, may nakita natin itong isa na naihalo ay mas malaro. Aabutan siya ng abutan siya ng pagpaani natin. Hindi pa nagkalaman lahat. Okay? Ganun na lang, sharing is caring. Ayan oh, hinog na oh. SL
19H. Ang kwan lang kasi sa second generation, based sa research natin at ina-actual experience natin, mahina na mag-sowi yan, hindi na magbibigay ng magandang sowi mga ka-agree. Unlike sa F1 talaga, magbibigay pa rin ng magbibigay ng magandang sowi, hindi sakitin at tawag doon, mas mahaba yung uhay, lalabas talaga yung potential, hindi kuan iwasan natin yung supot, sabi nila yung talagang unfully exerted. Okay, ipupos na natin at tara dun sa nakahiwalay at paalis na tayo kasi meron tayong gagawin dyan. Ito, tignan nyo itong nasa upland natin, pinaka-upland natin, pinakamataas, SL19 isang mga to. Pansinin nyo, tignan nyo yung mga kanya, uhay nya, butil, ang lalaki. Yan, ang dami dito oh, sa taas. Halos kwan dito, yung naikwan dito, naihalo na sumibol, halos 10% yung nakikita natin. Okay, nakakapagbigay ng maganda naman na ani dahil nakalutang siya. Tapos mas matangkad sa RC, ito yung inbred RC512 at madaling magkalaman. Pos manote may sakilaw nga kiwutain. Nalakaya may nga aramidon nga pisamino. Ata. Nung nalaka ko may mayat pa nga aramidon nga pisamino to ba. Mangmangan biso ko na sustansya kang kanin na. Ayun no, tignan nyo, nagkakalaman yung kan. Aglaman na di ko ya. Laok na, SL19H. Kitam da di laok na nga to. Agbagas, itinggana daltel. Dasimingit. Ayan si Kuya Carlito. Bata ni manager diyan, mga Balagan family, mga mababait. Ayan, magkikiwit diyan, okay, para mabawasan extra income. Ayan, si kasama natin diyan dito, nakapunla na siya. Ano BNM? Ano BNM? 20. Oh, SL20. Ang daming magtatanim dito ng SL20. Ayun. Mga ilan hektarya? 2 ang area. Oh, 2.2 yung area niya. Yung SL20 niya, marami magtatanim ngayon dito ng SL20 kaya masusubukan ngayon yung galing ng SL20 dito. Pati tayo, may SL20 tayo, half hectares. Naka-agree, titignan natin kung kaya nating kahit itabi lang sa ani ni idol natin si Sir Danilo, Engineer Danilo Bulos ng Nueva Ecija na umabot ng 349 kabans at 50 kilos per hectares. Okay? Ito yung RC512 natin na galing na tayo doon. Nandiyan yung mga kasama natin, no? Magbabasag na sila, naka-alarm prep na. Ha? Oh, yun, kiwit. Ayan. Pwedeng gawin yan na pisamino. Masustansya yan. Yan si Kuya Carlito, ang daming kiwit dyan. Buti meron siyang pinagkakakitaan pa at nakakatulong para hindi butas-butasan yung mga pilapil natin. Ayan yung natin. I-evaluate nyo na. Tara, pauwi na tayo. At pupulakin natin yung nara na 3. Tanggalan natin ng sangalang. Okay, mga perspect, aanin na tayo mga ka-agree. Ayan, maganda naman yung mga uhay dito, doon lang talaga sa hybrid. Tinatansya natin talaga mahina yon, yung hybrid madaling tamaan talaga, mabango sa panlasa ng mga insekto. Tapos yung ang laki ng epekto nung naglalaro, yung ayaw sumikat yung araw, yun yung naglaro yung nandun. Kaya mas malaki yung aanihin natin dito banda sa inbred. Ito na yung nakaiwalay. Tignan nyo, okay naman yung uhay niya. Ayan, diba? Pwedeng pwede na dito kasi konti yung naihulip dito. Tara, ikot lang tayo, pauwi na para makikita nyo. Kita nyo ba? Hindi ko kasi makita tong screen dahil maliwanag. Malakas na yung sikat ng araw. Hindi ko makita yung screen kaya nakaganyan lang. Yan. Ito. Nito siguro tayo dito sa nakahiwalay.
Tinatansya ko baka kung yun, nasa 30 kaban. Okay na. O konti na lang yung ipupuno natin doon para maabot natin yung 100 kaban. Kung sakali maabutan natin yung 24, kahit 24 pesos lang kasi mga ka-agri. At 50 kilos para lang yun. Hindi naman tayo aanin ng 50 kilos lang yung bigat dito sa palay natin kasi nag-a-average pa rin tayo dito ng nasa 55 pataas. Yung average palagi natin dito sa maliliit na sako ay or 56, 57 ganun, ay kahit 100 sa 50 kilos meron na tayong pagbentahan dun. Kung sa 24 pesos may pagbebentahan na tayo dun na kuan mga ka-agri, nasa 120, 130 ganun yung kanyan. Kaya kung mas mabigat pa doon ay baka abot tayo sa 150,000. Ganun lang ang competition yan sa 100 kabans. Tapos less 30,000 pesos yung LP, tawag doon, SL ito. Less 30,000 pesos ay malaki pa rin yung kikitain natin. Halos nung ang presyo ng palay ay 12 to 14 pesos to 15 pesos ay halos wala tayong kinita doon. Unlike ito, pinalusot natin, pang third cropping natin, ay malaki yung kikitahin natin. Ganun lang yun. At ang nakukompute natin ngayon sa mga nababalitaan din natin dyan sa Facebook, ganyan. Pag kinumpute din natin ay yung puhunan na talaga sa palay ay 15. Sa taas ng bilihin ngayon, nasa 15 pesos na yung puhunan ng palay per kilo. Ayun, kaya kailangan yung pagbili nila sa palay natin na aanihin ay mas mataas sa 15 pesos. Kahit nasa yun, yung 19 to 20 pataas ay napakaganda na. May kikitain si farmers. Hindi na siya malulugi dun mga ka-agri. Okay, ito na yung dulo, nakita nyo na. Ito medyo nakatagilid na dito dahil nga, tignan nyo, ay malambot dito, mababa. Yan, okay, ayun, tinira naman ng daga yun. Yan, kung mapagmatsyag kayo, makikita nyo at makikita yung mga diferensya sa palayan ninyo kung umiikot kayo. At least nandyan na lang siya, hindi yung talagang gagapasin niya noon. Yan, talagang kukuha lang siya ng kakainin niya. Ayan, lapit naman na tayong magpaani, hindi na tayo nag-prevent. Meron yan nabibili sa online or Shopee na fungicidal, insecticidal na ganyan na ayawan ng ibon at saka daga. Pero hindi na tayo bumili dahil late na rin. At okay lang yan para naman. Ayan yung natin O sa patuloy na pag-ulan din, mayroon din tayong yan fungus, pulse moth sa butil yan. Nagkakaroon siya ng orange. Okay. Yan yung cause niyan ay nag-over na sa nitrogen. Yun dahil sa pag-ulan mga ka-agri. Ayan, Okay, ganun na lang. Sharing is caring. Ulitin ko, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Agri Tipid PH. Or paki-follow ulit niyo ako sa Facebook account, April Banal Suge. Okay, bye-bye. Maraming salamat. Happy farmers!